morning mga ka-herb. Ngayon po ay rainy Monday, December 11. Tama po, December 11. At tayo papunta ngayon sa ating work. Maulan, mamaya may kasamang snow. Tunaw na yung mga snow sa kalsada. Sana po nasa mabuting kalagayan. Tuloy lang po ang laban sa buhay sa pagkamit ng ating mga pangarap. So bakit hindi kaya yaman sa 8 hours na trabaho? O yung mangangamuhan ka? Yan ang pag-uusapan natin ngayong umaga, ngayong maulan na umaga ng Lunes. Magandang umaga, magandang gabi po sa inyo lahat. Degrees nga pala po ngayon, kaya natunaw na yung mga kahapon po nag-umpisang umulan, tapos natunaw na yung mga ang masama po niya pagka nag-negative, kasi yung tubig nagiging ice, so madulas po sa kalsada. Pero napakahusay ng system ng Canada dito. Chine-check nila yung weather ahead of time, tas nagsosold sila sa kalsada. Maganda po yung nila, sistema nila dito. So ano po yung bakit hindi kaya yaman sa 8 oras na trabaho? Bigyan lang natin ng history, yung kumbaga yung pinagmulan, bakit tayo nag-work 8 hours, bakit napunta tayo sa ganun. So yun po kasi yung hindi yun dahil sa magulang natin na yun yung sinet ng ng banking system at gobyerno po sa buong mundo, o yung consumerism na tinatawag. Pagka nga nag-university ka na sa ibang bansa po, tulad sa Canada at saka sa US, sa UK, meron ka na kagad kung gusto mo, kung wala kang pang finance sa pag-aaral mo, pautangin ka ng gobyerno, student loan na tinatawag. So iisipin mo, tinutulungan ka ng gobyerno. Actually po, hindi ka tinutulungan ng gobyerno dahil matatapos ka ng pag-aaral, pero binigyan ka niya ng utang kagad. Hindi ka pa nga sumasabak sa workforce, may utang ka na kagad. So yung school po kasi, school ay negosyo po yan. So ngayon nakaisip ang mga ang gobyerno at saka ang bangko na gawin natin itong negosyo. Pangutangin nila parang tulong sa magulang at sa estudyanteng aspiring student na makakuha ng magandang degree. Tapos pagka-graduate, may utang ka. Ikaw mismo, ikaw na estudyante, may utang ka. So mabigat po yun na natapos ka, pero let's say nakatapos ka ng engineering or doctor or nurse, pero may nakautang na may interest po, maliit lang ang interest pero may utang ka na kagad.
agad. So yun yung bubunuin mo, no, na bayaran after kang graduate. Kaya hindi po tinuturo sa school ang financial literacy, na dapat kung ano yung mga technique para hindi ka malubog sa utang or hindi po tinuturo sa school. Walay, nakaano po yan, labas po sa curriculum ng school. Kasi po nakaset po kasi ang sistema natin na consumerism po. So yung bibili ka ng, kailangan mo bumili ng mga bagay para parang isinet nila bumili ka ng gamit. Pag may bago, bili ka. May bagong labas, bili ka. So ganun po, no, ang sinet ng lipunan sa atin. Kaya tinatago nila yung yung financial literacy. So ilan lang po yung nakakaalam. Yung mga tipong nagiging curious. Bakit di tayo umuunlad, no? Ba't hirap pa rin tayo? Ito pa rin tayo, di ba? 8 oras. Tapos parang walang nangyayari. Walang naitatabi. Lagi may utang pa. Yan, yung may mga utang yan. Credit card, loan. Yun eh. Kung hindi natin, akala natin tinutulungan tayo. Kaya lang, pag pinautang tayo sa maling bagay nating ginagamit, binibili tayong liabilities. So ang nangyari, lalo tayong nababaon sa utang. So nung tayo, yung mga magulang natin, ang turo sa kanila, pagtapos ng pag-aaral, maghanap ng trabaho, tapos bumili ng mga bagay na hindi mo naman kailangan. So ganun po yung nakaano sa atin. Aral, trabaho. Walang tinuro na bumili ka ng asset, bumili ka ng real estate, mga ganun po, no? Mag-ipon ka, walang turo pong ganun sa school. So yung ilikas po na talagang masinop na sinilang na ganun, yun po, yun yung mga nakakaintindi ng financial literacy po. Tsaka yung mga naging curious kung paano makaka-save. So ganun po ang naging sitwasyon natin. So bakit di kaya yaman sa 8 hours na trabaho? So pag nag-work ka po, tinitrade mo yung time mo at saka skills mo sa may-ari ng company sa fixed rate po. Let's say lang 500 pesos per day. So naka-fix po 8 hours times 8 times sa 8 hours 500 po, no? So meaning fix yung income mo. Tataksan pa yan, mga deduction. So yun po yung income mo sa isang buwan or kinsenas katapusan. Tapos patuloy pong tumataas ang bilihin. Pero yung income mo stagnant lang, hindi tumataas. Kaya minsan lagi nating sisisihin, di ba? Yung company, di man lang tayo naalala, di man lang nag-i-increase. Kaya ang company po, mas gusto niyan mas mababa ang maibigay na sweldo sa inyo. So yun po yung lagi nating tatatandaan. Wala pong bibihira po yung company na unless po malaki po yung kita ng company, malaking kinikita na magbibigay sa inyo ng magandang sweldo at magandang benefits.
So yun po, pag 8 oras fix ang ano mo, ang sweldo. In 2 kilometers, turn left onto Greenfield Road. So isipin nyo po, no? Eh kung tumataas po ang expenses nyo lagi, hindi nyo mapigilan dahil sa inflation, yung inflation, yung patuloy na pagbaba ng peso or value ng peso at dolyar po. So fixed rate, tapos fixed po ang income, tapos patuloy ang pagtaas. So mahirap po talaga na yumaman sa pagka nag-8 oras ka. So ano po yung kaya po minsan nabuuwi sa sa pangungutang, diba? Ang problema pagdating sa utang, yung sweldoin mo ibabayad mo na sa utang. So yun po ang nagiging dahilan kaya hindi ka yayaman sa 8 hours work mo, or kumbaga maggiginhawa sa 8 hours work, kasi alis mo malaki, sobrang laki ng income dito. Maraming manager kayo, ganun. Tapos palilitin nyo lang yung expenses nyo, yun po, pwede. Now turn left onto Greenfield Road. Pero kung maliit lang po, minimum wage, medyo mahirap po. So paano tayo makakalabas dun sa rat race na tinatawag, na paikot-ikot lang, parang taon-taon yung lagi ang problema? Una po, dapat i-educate natin yung sarili natin sa financial literacy. Hindi po kasi sikat na subject to, pero dapat po alam natin financial literacy. Una na sa lahat ang asset at liabilities. Dapat po malaman natin yun. Ng asset, yun ang nagbibigay sa iyo ng income o ng pera. Ang liabilities, ayun yung palabas po ang pera. May kasamang snow yung yung ulan po. Ewan ko po kung nakikita nyo, may kasamang yelo. Maliit. So yun po. So dapat bibilhin mo, dapat kung 8 hours ka po, 8 hours lang ang income mo, yung trabaho mo, yun lang ang income mo, bumili ka ng asset. Paano ka bibili ng asset? Una, pababain mo muna ang expenses mo para may maisa-save ka. Kasi kapag hindi mo pinababa ang expenses mo, negative ka lagi, may utang pa, hindi ka po makakabangon. So kailangan po i-reviewin nyo yung expenses nyo, at saka alisin nyo yung mga hindi nyo kailangan na mga bagay na lagi pong kasama sa expenses nyo na hindi naman mahalaga. So yun po yung isang way para bumaba yung expenses at makaipon po kayo. Ngayon pag nakaipon na kayo, bumili ka ng asset or umpisa kang magnegosyo, maliit na negosyo. Yung mga bagay na kailangan ng tao po, na hindi mo kailangang i-alok, na kumbaga may alok mo lang saglit, pero pag nalaman kumalat, dadayuhin ka. Kumbaga magiging yung in demand, tulad ng pagkain, services. Yan po, dito sa Canada, ang services po, number 1 na na business dito sa Canada. In 2 kilometers, turn right onto Kenyon Concession Road 6. Yan po ang number 1 na business dito sa Canada, services. So alamin nyo yung pangangailangan sa environment nyo na pwedeng maging opportunity para mag-start kayo ng small business.
nasa Pinas po ako, ano na talaga ako eh, parang masinop na ako sa pagdating sa ano po, sa pera, dahil lalaki nga po tayo sa hirap. Nung nag-work ako, ang unang naging negosyo ko po, nagtatrabaho na ako. Labas na po yung nung bata pa ako, ang dami ko pang hindi pa ako nag-aaral, ang dami ko nang pinasok na mga buy and sell nun. Name it po, nag-start po ako bahat ng high elementary, kalamay. Yung piso-piso sa kalsada. Nagganon din po ako nun. Kalamay. Tapos, 5 pesos. Pag nabubos mo yun, 5 pesos bibigay sa'yo. Sumunod yung nung medyo malaki na ako, grade 5, yung ninong ko may soft drink stand sa school. Yun, nag-work ako doon bilang bantay, taga tinda. So ako din namamahala nung kinita. So binibigyan naman niya ako 50 pesos. So tinatabi ko po yun. Now turn right onto Kenyon Concession Road 6. So ganun po yung naging umpisa natin. Pero bata pa ako, mahilig na ako mag-save. Kaya nagugulat yung mom ko eh. Meron akong pera na itatabi. Tapos nung nag-work na ako. So nung nandun ako sa isang company, American company, may nagbigay sa akin ng SIM card. Alis sa jeep. Alam mo naman tayo sa Pinas di ba? Akala mo scam. Binigyan ako ng SIM card. Pa-umpisa pa lang ng cellphone nun eh. Pa-umpisa pa lang ang cellphone industry. Tapos ako, sabi ko, ano kaya to? Tapos binasa ko yung may kasamang brochure. So yung pala e-loading. Yun yung umpisa ng e-loading nun po, mga ka-harm. Tinry ko yun, sabi ko baka scam to sabi ko ganun. Tinry ko po yun, mga ka-harm. Tapos nag-umpisa ako sa sarili ko, kasi malakas ako sa load eh. Aba may porsyento. So kumbaga kung 300 na load, naibebenta mo siya ng mga 280, ganyan, 280 pesos. So may tubo ka na 20 pesos. Inumpisa ko yun sa trabaho. Sabi ko ba okay kumbaga hindi mo na kailangan i-alok. Sabihin mo lang, uy, gusto mo ng load. Sabi ko ganun. Meron ako. Hindi mo na kailangan pumunta sa mall o sa tindahan. Sabi, text mo lang ako. Hindi ba convenient yun? So, sa mga kasamahan ko na malayo sa pamilya, sa akin na nagpapaload. So okay yun, may income ako unti-unti, ganun. Nakakatuwa kasi may gamit, at least nagamit ko yung cellphone sa business. So yun isa po sa yun, naging asset tuloy yung cellphone ko kasi nagbibigay siya ng income sa akin. So doon po ako sabi ko okay itong kumbaga. Tapos nagpunta ako ng Singapore, doon na ako naging sabi ko OFW na ako. Dapat maging masinop ako sa wag akong gumaya sa iba na ubos biyaya, one day millionaire, kasi pag nasa abroad ka, branded mga branded na clothes, ang dami niyan. Kumbaga mananawa ka, kailangan mo lang talaga pambili. Yung iba po na-attract, so pati credit card nila nagagamit, so napupuno yung credit card, utang sila. Sabi ko, pwede kong para madagdagan pa yung alam ko. Nagbasa po ako, at ang unang book na nabasa ko noon, wala pa akong alam sa sa financial literacy, ay yung Rich Dad Poor Dad. So yun po yung nakatulong sa akin ng malaki ni Robert Kiyosaki.
So yun po yung binasa ko. Nagbago ng mindset ko na hindi ka dapat aasa sa 9 to 5 job or 8 hours job po. Dapat after 8 hours job mo, binibuild mo rin yung yung para sa future mo, no? Yung sa sarili mo, ikaw magbibuild ng sarili mo unti-unti. So ano po inumpisahan ko na, so syempre nagsisave na tayo, kumbaga may naitatabi ng kaunti. Hindi pala magandang i-keep lang sa bangko yung pera. Yun yung una kong natutunan sa book. So dapat daw i-invest mo. So invest, sabi ko anong word yun? Sabi ko gano'n. Wala akong kaalam-alam sa invest. Ano yung invest? So, naririnig ko sa iba, may investment ako, ganyan-ganyan. So unang start, stock market. So nung una, ang hirap po. Ang hirap mag-apply sa Singapore, mahirap mag-apply sa stock market. So bago ka pa ma-approve, daming dokumento. Lalo na po tayo, temporary po tayo, temporary resident lang tayo sa Singapore. Pero nahahanapan ko po. Kaya nga po, like ko sinasabi, huwag kayong susuko. Kung meron kayong goal sa buhay, sama ang Panginoon, huwag lang kayo susuko. Patuloy lang, may mga solusyon po sa lahat ng problema. So yun In 2 kilometers, turn left onto County Road 34. So yun nakahanap ako ng solusyon. Nagkaroon ako ng account stock market po. Doon ako nag-umpisa. Tapos dami kong mali. So iniisip ko, di ba, $1 na stock, $1 Singapore dollar na stock. So iniisip ko, lalaki to. Pag na-doble, meron akong $2, di ba, kung sakali. So ganun ang mindset ko, no. Wala pa akong alam, hindi ko alam kung dapat aralin pa pala yung yung business ng company na binibili mo. Hindi basta yung bibili ka ng penny stock na mag-expect ka na tutubo siya, no, in few months. Hindi pala ganun. Sabihin, pagbaba ng stock, hindi siya ganun ka ng kita niya kalaki pag mababa ang presyo ng stock. So nagkamali, natuto hanggang sa nadala ko po yun dito sa nasa Pinas ako, ay nasa Singapore. Nag-apply po ako sa Pilipinas ng stock market po. At yun yung COL, Call Financial. Yun po yung meron silang online na, kasi gusto ko nga online para madali lang may manage ba. Ayoko na magbabayad ng manager. Now turn left onto County Road 34. Kasi hindi sa akin lang po yung finance manager po, hindi sila mahusay para sa akin. Kumbaga yung lang nila, gusto nila yung benefits lang nila, yung sila lang yung magbe-benefits sa'yo. Kasi may commission sila eh. So ginawa ko self-direct, meaning ako yung nagma-manage. So dun po tayo natuto, nagbabasa po tayo ng mga article about sa stock market. Tapos meron na ako nung binabayarang property bago ko umalis papuntang Singapore. Kumuha na ako ng townhouse sa Laguna kasi akala ko nag-work pa ako, akala ko magtatagal ako sa Laguna. Kumuha po ako ng townhouse doon. Inuulogan ko po pa yun sa Singapore. Nasa Singapore ako. So, kahit paano po nakakatulong yun sa pamilya ko, sa mga magulang at kapatid ko sa Pinas na we rented out yung
nakatulong po rin yun na pandagdag po sa expenses nila sa Pinas. Kasi nga po ang hirap ng buhay sa Pilipinas. So nadala ko po yung stock market na natutunan ko sa Singapore. Naghanap po ako ng bangko na pwedeng mag-provide sa akin ng stock market dito sa Canada. So pada po sweldo, naglalagay po ako doon, tapos binibili ko ng stock hanggang sa mga binibili ko na, dahil natuto na po ako, yung mga dividend stock na, yung mga blue chip stocks tulad ng BMO, yung malalaki pong company na dito sa Canada. Start po ako noong 2015 po, start ako noon. Yun lang, lagay kumita po yun, no? Nakaipon kami mag-asawa. At yun po yung ginamit namin na pan-down sa bahay po namin dito sa Canada. So may kumita po yung stock namin at yun po yung pinandown namin. Nag-decide na kami, kukuha na kami ng bahay. So yun po, no, malaking bagay po na matutunan natin yung financial literacy po. Hindi po tinuturo sa school, pero marami na pong mababasa ka online, mapapanood online. Pipiliin mo lang yung tama para po matuto po tayo. Sa Pinas po, ang the best po na makakatulong dyan po sa inyo si Sir Ching Itan, Mr. Ching Positive po. Mula basic po hanggang sa stock market at pati pagninegosyo, stock market, pati real estate, pati pagninegosyo, pag-iipon, pag-i-invest. Mas makaka-relate po kayo kung unahin niyo po si Sir Mr. Ching Positive sa Pinas po na wealth coach po. Panoorin niyo lang po yung mga video niya at matutulungan po niya kayo. So yun po mo, sana po nakatulong tong vlog natin. Totoo pong hindi tayo hindi aayos yung buhay natin kung hindi po tayo magbibuild ng sarili nating path, yung direction ng buhay natin. Kung aasa lang tayo sa 9 to 5 jobs po, malabo po na maging maayos yung buhay natin. Kung ako po yung tatanungin nyo, nagwo-work po ako at meron din po akong mga side hustles po na ginagawa po other than investing. Kasi po dito sa Canada marami pong gastusin. So ginagawa ko po kung ano po yung skill na meron ako na pwede kong gamitin para makatulong sa iba, sa problema po ng iba. Yun po yung ginagawa natin. So weekdays after work, pagka meron pong nangailangan ng ating service, yun po, tumatanggap po ako ng mga ganun, ang dagdag income din po. Kasi sa Canada po, pag umasa ka lang sa kahit naman po sa lugar, pag umasa ka sa sa 8 hours job po, sa work income mo, malabo po. Ang mangyayari lagi kang negative at may stress ka pagka ka po sa utang. Lalo na po ang mga employer, gusto lagi niyan mababa ang ibibigay sa inyo na sweldo. Sana po nakatulong ang
vlog natin na ngayon. Kung bago pa lang po kayo sa channel natin, please share, like, and subscribe po. Yun po yung ating videos para mas marami pa tayong matulungan ng mga kababayan. So yun po ang lesson, no? Hindi po tayo magiging maunlad sa 8 hours job po. Hanggang sa muli po, maraming salamat. God bless.